Okay, next tayo. Midpoints. Midpoint and distance. Find the midpoint of the segment joining 2, 6, and 8, 10. Anong formula ng midpoint? Anong formula? May formula to. X sub 1 plus X sub 2 divided by 2. Y sub 1 plus Y sub 2 divided by 2. Ibig sabihin, kung nakakalimutan yung formula mismong ganyan, isipin nyo lang average ng X. Saka average of Y. Di ba pag sinabing average, ipa-plus mo, i-divide mo ilan sila. So, ganun lang. So, anong magiging midpoint natin? So mangyayari, para siyang 2 plus 8, di ba? Ito yung X, tama ba? 2 and 8, divide by 2, tsaka Y naman tayo. 6 and 10. So, 6 plus 10 divided by 2. Okay? So, the answer is 2 plus 8 is 10 divided by 2, 5. 6 plus 10 is 16 divided by 2, 8. So, the answer is 5, 8 or letter B. Alam mo yung pinakamadali sa upcut geometry. Mukhang maaga tayo matatapos ha. Lag na naman. Bakit maglalag? Windows Cap. Hindi naman daw. Naglag ba ako? Yung iba sabi hindi. Yung iba sabi oo. Or okay. FB10. Yan talaga. Taghirap ang Pilipinas ngayon. Okay. Ayan. Nakita nyo yung solution? So, inad lang natin yung x coordinates. 2 plus 8, then divide by 2. Tapos, 6 plus 10, divide by 2. Yung ganun lang kasimple ang midpoint. Tandaan nyo lang. Sanji. Okay, next. Determine the distance between negative 2, 3 and 4, negative 3. Paano yung susolve to? Anong formula ng distance? Tama. Anong formula ng distance given 2 points? May lang ako sa inyo. Kapag halimbawa, yung mga lines, parang lang, hindi siya, alam mo yan, hindi nakaslant, hindi nakadiagonal, magbilang na lang kayo dun sa drawing. Pero kapag mga ganyan, kakailanganan natin ng distance formula eh. Diba kasi kapag halimbawa, nandito lang, imagine lang natin sa plot ha, halimbawa, nandito lang naman, ganyan. Madali lang yan, bibilangin mo lang kung ilang units ito eh, diba? Pero kasi kapag nakaganyan na yung linya, mahirap. So, hindi mo yan matatansya dyan. You have to use the distance formula, which is, anong formula? Square root ng x2 minus x1 na nakasquare plus y2 minus y1 nakasquare. Sir, mauna yung y2 minus y1 na nakasquare. Okay lang ba yun? Oo naman. Plus naman yan eh. Okay? So, mag-assign lang tayo ng values. This is x1, y1, x2, y2. Okay? Madali lang, di ba? So, x2 minus x1. So, 4 minus negative 2 na nakasquare plus y2 minus 3 na nakasquare. Kailangan sa uluhin ng formula. So, square root of, ang 4 plus 2, 6 na nakasquare. Negative 3, that's negative 6 na nakasquare. Alam nyo, pag ganyan, okay lang yan. Step by step. Para hindi kayo malilito. So, square root of 36 plus square root of 36. So, magkakaroon ako square root of 72. Yung iba sa inyo, baka mamali. Ano ang square root of 36 plus square root of 36? Ang ginawa, nilabas yung 36. Mali yun ha. Square root of 72. Ano ang sagot? Letter C. Dahil meron ng square root of 72. Pero pag halimbawa pinasimplify pa yung square root of 72, ano to sa
ano to, pag sinimplify mo pa yung radical, meron pa ba yun? Di ba ang 72 ay 9 times 8? Tama? Ito 3 times 3. Ito 4 times 2. So actually, ano pwede? Di ba? 36 times 2. Yan. So, ito yung ganyan yung paglabas. Square root ng 36, hindi yung 36 yung ilalabas ha. So, ito ay 6 square root of 2. Yan. Okay? 3 square root of 8. Mali yun ha. Ruwan. Nakuha mo ba? Bakit 6 square root of 2? Di ba ang 72 kasi ay 36 times 2. So, pwedeng sulat as ganito. Anong square root ng 36? Di ba 6? Kaya nilabas. May nagre-request ng mag-join sa live. Bakit gusto niyo sumali sa live? Gusto niyo ba? Magtatawag tayo ng estudyante mamaya na tawag sasali sa live. Sinong gustong sumama dun sa live? Mamaya may recitation. Hello. Taray, may recitation. Please, paki-record po. Grabe, may assignment pa ako Paano nalalaman yung square root kung hindi po perfect square? Ang suggestion ko, gumawa kayo ng factor 3. Factor 3, nasang lesson natin yan, nasa basic math crash course. Kung nahihirapan kayo mag-isip kagad ng may perfect square, ganituhin nyo siya, tingnan nyo. Hanggang matira ka sa mga prime factors, di ba? Pag sinulat mo yan, parang 3 times 3 times 2 times 2 times 2. Tapos kada dalawa, nilalabas mo. Ayun. Dalawang 3, naglabas ako isa. Tapos dalawang 2, naglabas din ako ng isa. Worksheet? May worksheet pa? Sige. Ibigay natin yung file naman. Nandun naman yan ilalagay ko naman sa group. Ayan, di ba? Ito yung, di ba, naalala nyo to, nandun to sa basic math crash course. Pwede nyong gawa ng prime factors. So, kada dalawa lalabas, kada dalawa labas. So, may natira na 2 sa loob. So, 3 times 2 is 6 square root of 2. Sir, anong group po? Anong group yun? Group 5. Hindi, joke lang. Tara-Aral Pilipinas na group. Ito. Search nyo lang sa Facebook, nandun yan. Ay, baka daw mag-overtime. Hindi yan mag-overtime. Sige, try natin. Next na tayo Basta ang takeaway nyo lang dito ay sa uluhin ito. Dapat hindi na kayo mag-careless dyan. Okay? Next. Find the coordinates of the point that divides the segment joining 0, 0 and 6, 8. Sige nga, paano yung sasagutan to? Medyo mapapaisip lang kayo ng konti. Dapat naman talaga kayo mag-isip pag nag-upcut kayo. Or kahit na anong exam. So pag sinabi, 0, 0, nasan yun? Ito. Tama? 0, 0. Ang 6, 8, nasan yan? Dapat pala 6, 7 na lang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 7, 6, 5, 4, 3. Sumayaw, no? Okay, yan. Pag plinat ko yan, ito yan, di ba? 6, 8, saka 0, 0. Quadrant 1. Okay. Tapos, ang tinatanong, ano daw yung coordinate of the point, o galugin natin ano daw yung coordinate nung point na magdi-divide dun sa segment in the ratio of 1:2? Ano ibig sabihin nun? 1:2. Ayan. So, di ba parang lang. Ayan, may formulang naka-input si Engineer Isma. Hello. Yun. So pwede nyo gamitin yung formula na yun. Pwede nyo sa uluhin. Tama na yun. Pag in-interpret mo sa graph, anong ibig sabihin yan? Dapat, kapag in-imagine ko yan, somewhere na parang halimbawa nandito. Somewhere lang na ganyan, nandyan. Diba?
Bakit? Kasi isipin mo lang, para siyang 1:2, di ba? Kung halimbawa, 1 unit ito, dapat 2 units equivalent. Parang ganon. Parang ito yung 1:2. Kasi di ba halimbawa ito, parang ganyan yan di ba? Nakuha nyo? So ngayon, kailangan nating malaman to. Pero syempre, hindi ka magtatansya dyan sa exam. So ang pwede mong gawin dyan, alamin mo yung sukat ng x. Mula dito hanggang dito, ang x na, kumbaga, distansya niya is ilang units yan? 6, di ba? Tama? Tapos, ano yung kinukuha natin? Nandito tayo sa 1:2. Anong fraction ng kabuuang ito, itong part na to? Anong fraction ng kabuuang ito? Hindi 1/2, okay? Isipin nyo maigi, anong fraction? Isipin mo yung portion na to, 1. Itong portion na to, 2. Pero itong portion na to, 1 out of 3. 1 out of 3. Nakuha? So, ang gagawin ko lang dyan, kukunin ko para malaman ko yung x-coordinate, kukunin ko lang yung 1 out of 3 netong horizontal distance, kumbaga, which is 6. So, 1/3 of 6 ay 2. So, dapat ang x-coordinate ko ay 2. So, yan. May eliminate na si letter C at letter D. Naintindihan nyo kung saan nanggaling yung 1/3? Chicken ba? Chicken? Chicken? Bakit naging 1/3? Next. Doon naman tayo sa y-coordinate. Doon sa vertical distance niya, anong vertical distance nito? Di ba nasa 0, 0 ka tapos tumaas to ng 8 So 8 naman yan. Ganun din. Ano yung hinahanap natin? Di ba dito sa point na to? Nagre-represent to sa 1/3. So kukunin ko lang din yung 1/3 nung vertical distance, which is 8. So 1/3 of 8 is 8 over 3. That's why the answer is 2 8/3. Okay? Letter, ano sabi nyo? Continue natin. Letter B. Ayan. So, letter B. 2 8/3. Nakuha bakit natin ginawang 1/3? Kasi 'di ba ito yung point na hinahanap natin 'Di ba? Itong portion na to out of this entire portion, ano siya? 'Di ba 1/3? Para siyang 1 unit out of 3 units. Oy, letter A. Ayun na. Okay, gets? Oh, ito medyo madali lang actually siya, pero ano yan, pwedeng hindi lahat nakakatama sa ugat. Yes sir, galing, yes. A pala. Hindi hindi dinivide, times. Alon. Bali yung 1/3 yun yung i-divide. Ita-times mo yung 1/3 sa 6, ita-times mo sa 8. Sir, pahingi. Gets. Okay, next. Hindi ko talaga alam bakit itong live na to naglalag yung sa ano. Okay, eto, sige. Kayo, practice kayo. Okay, sige. Good question. Sir, what if hindi siya 0, 0? Sige, bigyan natin ng sample na hindi 0, 0. Sige bigyan tayo ng sample para paano nyo interpret. Good question. Yan. Dapat nag-iisip kayo mga ganyan-ganyan. Halimbawa, nasa 1, 1, 1. Yan. Tapos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ay, hindi. Dapat 6 lang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Halimbawa, nandyan. Halimbawa, 6, 8, tsaka, 1, 1. Nasusundan pa ako. Another example lang pero hindi 0, 0. Ang tinatanong, halimbawa, ganun din. Naka-split din into 1:2. Meron lang mababago doon sa distance. So, same concept, 1/3 pa rin yung kukunin natin kasi nga dito natin siya hahatiin, di ba? Pero, ano yung, kumbaga, horizontal distance? Kung nasa 1, yung x-coordinate mo nagsimula dito sa 1, tapos ito 6, ano nang distance yan?
5, correct. So, ang kukuhanan mo na ng 1/3 ay si 5, hindi na basta-basta si 6. Kanina, 6 kasi 0 lang yung reference. Nakuha nyo ba? So, kaya mangyari dito, 5/3. Tapos, dun naman sa y, ano ng reference mo? Instead of 8, dahil nga nagsimula ka sa y-coordinate na 1, umangat ka sa 8, anong distance nito? 7. So, magiging 1/3 of 7. Okay? So, kung bigyan kayo ng iba pang example, tatandaan nyo, hanapin nyo muna yung absolute distance nung x coordinates, tsaka nyo times. Absolute distance nung y coordinates, tsaka nyo times. Chicken. Ganun lang ha. So, ganyan pwedeng pahirapin ni UPCAT. Ano pang pwedeng level up lang, halimbawa sa exam. Pwedeng mag-level up lang din yan kapag halimbawa nasa ibang quadrant na pumapatak, di ba? Sige, halimbawa may nagtanong, paano kapag 2? Gawan natin, isa pa. Halimbawa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Halimbawa yan, 6, 8 pa rin. Pero halimbawa nasa siya, 1, halimbawa, 1, 2. Ayan. Medyo, kasi kanina minove ko lang sa 1, 1. Gawin ko namang 1, 2. Ano mangyayari? Ano ang x distance mo dyan? Tapos ganun pa rin 1:2 pa rin yung hinahanap Ano mangyayari? Anong x distance mo dyan? 1 tsaka 6, anong horizontal distance? That's 5. So 5 pa rin. Ito times natin sa 1/3. So 5/3 ka pa rin. Pero yung vertical, ano na mangyayari? From 2, naging 8. Ano na yon? 6, correct. So ang mangyayari, 6 times 1/3, the answer is 2. So 5/3 2. Okay? Nakukuha ba? Nakukuha? 5/3 2 naman siya. Okay? Kung 1:3, okay. Good question. Paano pag naging 1:3? Kung ang ratio na ang hinahanap is 1:3, anong magbabago? Anong magbabago sa sinusolve natin? Correct. Magiging 1/4. Kasi hinahanap mo yung 1 out of the total nito. Kasi yung 1/3 kanina, nanggaling yan, di ba, sa 1:2? Kinuha mo to, 1 out of yung total ng 1 plus 2, which is 3. So kapag ang sinabi na sa exam is 1:3, magiging 1 out of 1 plus 3, 4. So magbabago naman yung multiplier. Naintindihan? So ganun lang. Okay? So next tayo. Chicken. Gusto niyo pa ba ng negative? Sabi may nagtatanong negative. Gusto niyo negative? Isa pa? Negative naman? Yes or no? Yes. Go. Sige. Pakita tayo ng negative. Para lahatin na natin. Grabe abuso kayo sa example Dahil joke lang. Yan. Okay, wait lang Di-delete natin dahil hindi kasi kayo nagbabayad ng wifi Hindi ko talaga alam bakit ganyan yung TikTok studio ngayon. Okay, pakita lang natin, sabi, sample tayo ng negative. Paano kung halimbawa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, okay. 6, 8 pa rin, yung kabila. Tapos, negative 1, negative 2, negative 3, negative 2, negative 1, 2, 3, 4. Halimbawa yan, Negative 3, negative 4. Okay. Anong gusto nyong ratio? 3:4? Anong gusto nyo? Pag 3:4. So, 3:4. 6:7. Sige. 6:7 tayo. 6:7. Ano ba talaga? 3:4? 6:7. 6:7. Anong gusto nyo? Wag yung 6:7. 3:4 na lang. Niloloko nyo na ako . Sige.
3 is to 4 na lang. So, ratio ng 3 is to 4. Okay? Tapos, so kung ratio ng 3 is to 4, so parang hinati mo yan sa 7 units, di ba? Tapos 3 is to 4. Parang ganyan. So, anong ginagawa natin? Hinahanap muna natin yung absolute na distance ng x. So, nandito ako, ano dito? X coordinate? Negative 3. Ito, 6. Tama ba? So, ano yung distance ng ating nung pag ganon? Kanina madali kasi nasa positive side lang tayo. Pero tandaan nyo meron kang negative 3 sa baba, sa kaliwa. So, itong part na to ng kanan, ilang units na to? 6 units to, di ba? Ito, 3. So, ilan lahat? 9, correct. Yan. So, yun yung sinasabi ko na absolute distance nung x coordinates mo. So, ang x natin, anong mangyayari? 9, pero ito times ko saan? Anong ratio sabi? 3 is to 4. So, anong gagawin ko? Kunin ko yung 3, i-divide ko sa 7. Kahit negative yung isang number, 9 pa rin. 9, yes, oh. Kasi nga absolute na distance, di ba? Nung nag-move ka to negative 3, meron ka pa rin namang 1 unit, 2 unit, 3 units doon. So yung 3 na yun, ipa-plus mo doon sa positive 6. Naiintindihan nyo? Saan daw nakuha yung 7? Saan nakuha yung 7? Inad lang natin yung 3 and 4. Kasi dapat sum nung inire-ratio natin. Okay? Next, paano ko kukunin yung y coordinate naman? Anong gagawin ko? Hanapin ko yung absolute na vertical distance. O, sige, tingnan nyo to. Dun sa taas, ano yung distance dyan? Malamang ito, 8 na yan. 8 units na yan. Tama? Itong nasa baba, ilang units yan? Na negative 4 yan, tandaan nyo So, 1, 2, 3, 4. So, ibig sabihin, may ilang units dito? May 4. So, ang total na vertical distance mo is 12. Kaya ang mangyayari, 12 times 3 over 7. Okay? So, pag sinimplify natin yan, 27 over 7, tsaka 36 over 7. Ayan. So, may sagot na kayo na 27 over 7, 36 over 7. Ito yung coordinates ng point na maghahati sa 6, 8, and negative 3, negative 4, at 3 is to 4 na ratio. Okay? Ang dami nating na-practice na ganung So, screenshot nyo. Kahit alam kong i-delete nyo lang naman yan sa photo album. Bakit 3 over 7 yung sa 12? Bakit daw 3 over 7 naman pareho yan? Tingnan nyo, 3 over 7 pareho. Parehong 3 over 7. Pause. 1, 2. Okay. Gets?